Exactly. Pinapunta ho tayo ng ating Pangulo dito para makausap si Governor at yung mga mayor kasi nga yung dry spell is affecting a lot of our corn farmers. Alam ko, Danny, nakatutok tayo sa fuel sa Metro Manila at sa mga transport sector pero hindi natin pwede bitawan rin yung mga magsasaka natin. So ang assurance ko kay Gov sa ating mga magsasaka dito, next week mag-emergency cash transfer tayo para matulungan ang mga corn farmers natin dito sa Isabela and sa portions ng Tuguegarao, ng Cagayan, and portions ng Vizcaya. Okay. Marami rin pala. Halos mahigit 23,000. So ano yan? Malaking pondo. Gagamitin niya sa IX. Tama ba? Secrets? Dari, magandang tanong yan. Alam nyo, dahil nag-declare na sila ng state of calamity, we can use our quick response fund naman. Yung QRF kung tawagin. Iba rin to. So, iba yon. Yun ginagamit natin pag may mga kalamidad katulad nito. Itong dry spell, naging drought. And pwede na natin gamitin yung fund source na yon. So, sabay-sabay nating tutugunan ng pangangailangan ng mga transport sector and ngayon, pati na rin yung mga corn farmers natin. How do you call that? Ano yun? Dry spell yung fund source na yun? No, it's called the Quick Response Fund, the QRF. Quick Response Fund. Ano siya, parang it's a standby fund para sa mga disasters katulad nito. Pero DSWD lang may pondong ganyan. Marami, may ibang departamento na may QRF na standby, pero isa kami sa may pinakamalaki na may standby fund. Siyempre, oo. Bali, magkano ang ibibigay nyo ng cash assistance sa mga bawat magsasaka ng mais? Well, kanina nag-discuss kami nila Governor at ng mga ibang stakeholders dito. We're looking at 10,000 kasi medyo malaki na yung pinsala eh. At halos wala na silang ginaani, so wala na silang kinikita. Okay, so 10,000 per family? Or ano? No, per farmer. Per farmer. So kaya naman sa pondo ninyo sa kung sinabing 23,000, ang laki kasi nung mismong farmers na apektado eh. Kaya naman ang pondo nyo, yung Quick Response Fund. Quick Response Fund. Kaya naman. Alam nyo, ang ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nung hinuhubog niya yung budget, talagang binigyan prioridad ang DSWD kasi alam natin na ang daming ganito na hindi inaasahan eh. Diba? Okay.